una sa lahat. Ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayong excited. You know, nasumobra na naman ang pagka-excited din nyo. Andito pa ako. I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. Walang patid ang trabaho ng gobyerno. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. International Manhunt. DILG Secretary John Vic Remulla makikipag-ugnayan sa gobyerno ng Sweden para huntingin si Zaldico. Unconstitutional. Korte Suprema pinagtibay ang desisyon na labag sa konstitusyon ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Pumayat si PBBM. Pangulong Bongbong Marcos nabawasan ng timbang dahil 3 araw ng puro sabaw lang ang kinakain. Kalma lang. Matapos kondenahin ng mga senador ang mga pag-atake ng Chinese Embassy, si Senator Marcos naghain ng pangontrang resolusyon na pumapabor sa China. Paigtingin pa ng pamahalaan ng pagtugi sa puganteng si Zaldico kasunod yan ng ulat na nagpunta sa Sweden ang dating kongresista. Live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, anong plano ngayon ng gobyerno para mahuli si Zaldico? Jiggy, ipapa-red flag daw ng DILG sa Interpol yung ginagamit na foreign passport itong si Zaldico. Sabi ni DILG Secretary Remulla ay gumagamit daw kasi ng foreign passport itong si Zaldico dahilan para medyo malaya siya makagalaw doon sa Europa. Kapag na-red flag na itong ginagamit na foreign passport ni Zaldico, ay pwede siyang ma-hold doon sa mga border control points ng mga bansang pupuntahan niya. Nauna nang sinabi noon ni Secretary Remulla na may Portuguese passport itong si Zaldico na mayroon pang golden visa. Pero Jiggy, hindi magiging madali yung prosesong yan dahil kinakailangan nilang makuha mismo yung kopya ng foreign passport ni Zaldico para nga maiproseso doon sa Interpol. Narito ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. He's using a foreign passport, so nakakaikot siya ng malaya ron. But now we're gonna go harder na i-red flag namin yung foreign passport niya. So kinukuha namin yung kopya ng passport and then we're gonna put it through Interpol na para hindi na siya makalabas ng Portugal. At kung lumabas man, mahuli natin. Brian, paano lumutang o sa nakuha ng DILG ang impormasyon na nasa Sweden si Zaldico? Jiggy, naghain kasi ng petisyon sa Korte Suprema itong si Zaldico at laman ng petisyon yan yung isang apostil o notaryo kung saan nagsasaad na nasa Stockholm, Sweden itong si Zaldico noong January 15. Base sa certification ng Notary Public ay personal na humarap sa kanya itong si Zaldico. Dahil dyan, Jiggy, makikipag-ugnayan daw ang gobyerno ng Pilipinas sa Sweden para nga malaman yung lokasyon ni Zaldico at kung sakali ay maaresto siya doon. Kung matandaan nyo, Jiggy, sinabi ni Secretary Remulla na nagtatago sa Lisbon, Portugal. Itong si Zaldico specifically sa isang gated community o yung parang exclusive subdivision doon. Narito muli ang pahayag ni Secretary Remulla. In fact, I'm leaving tonight. I'm gonna be making some coordination calls. So maybe you'll hear from me in the next 2 weeks kung ano mangyayari. Jiggy, sa kabila ng mga dokumentong nagpapatunay na nagpunta nga ng Sweden itong si Zaldico, ay naniniwala pa rin si Secretary Remulla na si Zaldico ay nagtatago sa Portugal. Dagdag pa ni Remulla, madali lang naman daw kasi na magpalipat-lipat ng mga bansa doon sa Europa. Sa gitna naman ng pagkaka-freeze ng assets niya sa Pilipinas ay may impormasyon daw ang DILG na nakapag-proceed pa ito ng aabot sa 100 milyong piso gamit ang cryptocurrency at ito yung ginagamit niya para panggastos doon sa kanyang pagtatago. Jiggy, umaasa naman si Pangulong Bongbong Marcos na sa lalong madaling panahon ay maaaresto rin ng mga otoridad itong si Zaldico. May tiwala raw ang Pangulo doon sa mga tumutugis kay Ko. Kailangan lang daw na magpursige ang mga ito hanggang siya ay tuluyan na ngang maaresto. Jiggy. At Brian, nabanggit mo kanina no, na may final sa Korte Suprema si Zaldico. Ano yung nilalaman ng kanyang petisyon?
Jiggy, hiniling ng kampo nitong si Zaldico na maglabas ang Supreme Court ng Temporary Restraining Order o TRO laban doon sa resolusyon ng Ombudsman na sampahan siya ng mga kaso. Gusto rin nito na pigilan yung paglilitis sa kanya ng Sandigan Bayan. Inabuso raw kasi ng Ombudsman ang kapangyarihan nito. Sabi nito sa petisyon ay hindi umano siya nabigyan ng pagkakataon na sagutin yung mga aligasyon laban sa kanya. Sabi naman ng korte ay isasama nila sa agenda ang petisyon ni Zaldico laban dito kay Ombudsman Remulla. Samantala, ayon sa Office of the Ombudsman, taktika lang daw ito ng kampo nito para subukan ngang madiskarel yung ginagawang investigasyon. Hindi rin magpapatinag ang Ombudsman para gampanan yung kanilang tungkulin. Jiggy. At Brian, napabalita noon na nagparamdam si Zaldico at gusto niya makipag-usap sa gobyerno. Itong impormasyong ito, hindi ba ito kuryente at ano nang update dito? Jiggy, ayon kay Secretary Remulla ay kung seryoso daw si Zaldico o sa kagustuhan niya makipagdialogo sa gobyerno, kailangan daw muna magkaroon ng restitution o maibalik niya yung mga perang ninakaw niya mula sa bayan. At sabi ni Secretary Remulla ay aabot daw yan sa $1 billion o katumbas ng halos 60 billion pesos. Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Casillo live mula sa Camp Crame. Naghain ng apela ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Yan ay kahit pa tinawag na bias ni Vice President Sara Duterte ang korte. Live mula sa TV5 Davao Studio, nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, ano ang hiling ng kampo ng dating Pangulo sa ICC? Jiggy, naghain ng notice of appeal ang mga abogado ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa ICC Appeals Chamber. Kaugnay ito ng desisyon ng ICC Pretrial Chamber noong January 26 na maituturing na fit to stand trial ang 80 taong gulang na dating Pangulo. Sa kanilang petisyon, sinabi ng kampo ni Duterte na nagkamali ang pretrial chamber dahil hindi nito pinansin ang medical report mula sa neurologist at neuropsychologist na sumuri kay Duterte. Dahil dito, tila pinagkaitan daw ang dating Pangulo ng karapatan para sa patas na pagdiniga. Muli rin silang nanawagan sa agarang interim release ni Duterte. Nauna nang itinakda sa February 23 hanggang 27 ang confirmation of charges hearing para sa kasong kinaharap ni Duterte. Tiniyak ng ICC na tutugunan ang kanyang mga pangangailangang medikal sa paggulong ng mga pagdinig. Jiggy. May reaksyon na ba ang dating Pangulo sa development dito sa kanyang kaso? Jiggy, sabi ni Vice President Sara Duterte na nasa The Hague ngayon, sa kabila ng mga dagok na ito ay wala raw balak ang kanyang ama na magpalit ng legal team. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Gusto mo ba palitan at hindi ka pa satisfied? Sabi niya, hindi palitan. Pero meron siyang mga instructions na ibinigay kabahin sa legal team. So, hindi ko nasabihin kung ano yung mga instructions dahil ano naman na yun. Hindi na mahalaga. Jiggy, tulad ng mga naunang proseso, mapapanood online ang pagdinig ng ICC sa kaso ni Duterte. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Bril Montalvo live mula sa TV5 Davao Studio. Huwag kayong excited. Yan ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga naghihintay raw na may masamang mangyari sa kanya. Muli namang ginit ng palasyo na peke ang kumakalat na medical document ng Pangulo online. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, naglabas ng video message si PBBM. Kumusta raw ang lagay ng kanyang kalusugan? Tama, Jimmy. Kagabi naglabas nga ng video message ang Malacanang kung saan ipinapakita itong si Pangulong Bongbong Marcos na nakikipaglaro sa kanyang asong si Oreo. Kung ito yung pagbabatayan natin, ang okay naman. Si PBBM, ito ay 1 linggo matapos nga siyang ma-diagnose ng diverticulitis at
kaya kinailangan niyang magpahinga. Pero kapansin-pansin din doon sa video message na inilabas kagabi ng Malacanang yung pagpayat ni PBBM. Ang paliwanag naman kasi dyan ng Pangulo, 3 araw pala kasi siyang nag-liquid diet. So pinagbawalan muna siya na kumain ng solid food para nga raw malinis yung kanyang colon. Especially alam naman natin na yung naging problema kasi niya, yung infection sa bituka. So pinagpayuhan daw siya ng kanyang doktor na magpahinga, kaya lang nabobore na daw siya, kaya nagsimula na rin siyang magtrabaho. Kahapon, hindi siya nakasipot doon sa isang event niya sa Malacanang. Ito yung awarding ceremony para doon sa mga government employees. At ang paliwanag dyan ni PBBM, kaya hindi siya nakapunta kasi binisita siya ng kanyang mga doktor para nga doon sa pag-check sa kanya kung okay na ba yung kanyang kalusugan. Pero sa ngayon daw, ang sinasabi ni PBBM, bagamat okay na siya, wala siyang nararamdaman, tuloy-tuloy pa rin daw yung pag-inom niya ng kanyang antibiotics. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. Wala na naman akong nararamdaman Nung sinasabi, magpahinga ka, medyo na-bored ako nung weekend. So binasa ko na lang lahat ng brief ko. Ayun. Medyo up-to-date na ngayon ako. Yung mga inaantay na ako mamatay, huwag kayong excited. Nasumobra na naman ang pagka-excited ninyo. Andito pa ako. I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. At Maricel, anong tugon ng Malacanang sa kumakalat na medical document umano ni PBBM online? Hiningan nga natin ang paliwanag ang Malacanang tungkol dyan dahil kung matatandaan natin, kagabi nagsimulang kumalat sa social media yung peking medical document kung saan sinasabi na malala daw yung kondisyon ng diverticulitis ni PBBM at inirekomenda raw na baka kailangan ng surgery consultation. Pero ang sinasabi nga ng Presidential Communications Office sa kanilang official statement, kinukundina nila itong ganitong pahayag dahil malinaw na peke at malisyoso. Hindi rin daw ito pinatay doon sa mismong medical examination na isinagawa kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi pa ng PCO, ito daw ay malinaw na deceptive, irresponsable at paglabag doon sa privacy ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasabay pa niya, naglabas din ng pahayag ang St. Luke's Medical Center kung saan nga na ospital itong si PBBM at pinabulaanan din na galing sa kanila ang lumabas at ipinost sa mga social media dahil kinikilala rin daw nila ang privacy at confidentiality ng kanilang mga pasyente. Sa press briefing kanina, Gigi, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na tinitingnan na rin ng National Bureau of Investigation itong nangyaring pagkalat ng peking medical document para malaman kung kanino nga nagmula itong dokumentong ito at kung sino yung nagpapakalat. Narito ang sinabi ni Yuse Claire Castro. Dapat lang tignan ito dahil hindi na po biro ang biruin ang kondisyon, kalusugan ng Pangulo. Kaya po ang NBI, alam po natin na mabilis umaksyon ng NBI para maimbestigahan kung sino po ang nasa likod dito. At Maricel, kailan daw ulit makikita ang Pangulo sa mga public event? Kung public event na makakaharap siya ng mga kapatid natin sa media, hindi pa natin natitiyak kung kailan mangyayari yan, Gigi. Pero base doon sa ibinigay na schedule sa atin ng Malacanang, ngayong araw meron siyang nakaschedule na 3 event. Kasama na nga dyan yung farewell call kay U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Clarkson. At dadalo rin siya doon sa event sa Malacanang ngayong gabi. Kabilang na nga dyan yung turnover ng chairmanship dyan sa ASEAN Business Advisory Council at yung pagbibigay ng NAT plan. Pero lahat ng events na yan mangyayari sa loob ng Malacanang. Supposedly, meron din siyang dadaluhan na event kanina sa Philippine National Police dahil PNP Day ngayon na ginawa dyan sa Campo Crame. Pero hindi na nagpunta dyan si Pangulong Bongbong Marcos at sa halip, ang naging representative niya ay si Executive Secretary Ralph Recto. Matatandaan din naman natin na sinabi ng Malacanang na for the meantime, yung ilang mga events si PBBM ang magiging representative muna ay either si E.S. Recto o yung ibang mga members ng kanyang gabinete. Pero ang sinasabi nga ni E.S. Recto kanina, malamang malapit na rin maging back to normal yung mga aktibidad ni PBBM. Narito ang sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto. Palagay ko naman kung kayong lahat ay kumain lang ng sabaw ng 3, 4, 5 araw, talaga papayat ka. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Susunod,
Pagiging unconstitutional ng reklamong impeachment laban kay VP Sara pinagtibay ng Korte Suprema. At Senator Amy papalitan bilang chairperson ng Senate Foreign Relations Committee. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Pinagtibay ng Korte Suprema ang pagdeklara nitong labag sa saligang batas ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Live mula sa Korte Suprema sa Maynila, nangungunan sa balita si JC Cosico. JC, anong detalye at highlights sa desisyon ng Korte Suprema? Sige, unanimous nga yung desisyon ng mga mahistrado ng Supreme Court na lumahok nga dito sa botohan na ibasura itong motion for reconsideration ng Kamara kaugnay po noong ruling na SC noong July last year declaring as unconstitutional itong articles of impeachment laban nga kay Vice President Duterte dahil po doon sa sinasabing paglabag sa one-year bar rule. Partikular po ito yung sa fourth na impeachment complaint na approved ng higit one-third ng mga House members which was then transmitted to the Senate po noong February 5, 2025. Ayon po sa SC, pong naunang 3 na impeachment complaints ay hindi po nailagay doon sa order of business sa loob ng required na 10 session days. At tagit pa nga ng SC, dapat ay may due process sa process ng impeachment. Dahil nga ito ay denied na with finality, ito kanilang MR, ay this can no longer be appealed. At narito po ang pahayag ng Korte Suprema. The Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives. It affirmed that the fourth impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was already barred by Article 11, Section 3, Subsection 5 of the Constitution. Jiggy, despite this, ay pwede naman mag-aay na panibagong impeachment complaint laban sa Mise pagkatapos nga ng one-year bar rule sa February 6. Jiggy. JC, may reaksyon na ba ang kampo ni VP Sara sa desisyon ng Korte Suprema? Jiggy, nagpasalamat nga itong defense team ni VP Sara dyan po sa SC ruling. Ngayon daw po na-settled na ang isyong ito, ay close na raw ito at dapat nang mag-move on sa other na mga mahalagang issue sa bansa. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni JC Cosico live mula sa Korte Suprema. Nirerespeto naman ng mga kongresista ang desisyon ng Korte Suprema sa VP Sara impeachment. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungunan sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong sabi ng House Prosecution Panel? Jiggy, tanggap naman daw ng House Prosecution Panel itong desisyon ng Korte Suprema at iginagalang daw nila ito. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro, kailangang sundin ang desisyon ng Korte Suprema bilang final arbiter. Pakinggan natin itong pahayag ni Congresswoman Luistro. It only means that the first impeachment complaint is indeed dead already. It's quite frustrating, no? Just like what I hear from the rest of the 215. But nonetheless, we have to follow the decision of the Supreme Court. Ayon naman kay Manila Representative Joel Chua ay makikipagtulungan siya sa iba pang miyembro ng Justice Committee para nga ayusin itong impeachment rules alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Sinigundahan naman ito ni Bukidnon Representative Keith Flores. Dapat daw maingat na maisulat at mailatag ang impeachment rules. Ayon naman kay ML Party List Representative Leila De Lima, technicality lang ang desisyon ng SC. Magagamit pa rin daw yung naunang ang impeachment complaint sa susunod na filing. Hindi rin daw ibig sabihin na vindicated o absuelto na si VP Sara sa isyong mga kinaharap niya. Jiggy.
Yung iba mga complainant, ano ang hirit nila dito sa desisyon ng Korte Suprema? Jiggy, nanindigan itong Makabayan Block na isa doon sa mga nag-endorso ng impeachment complaint laban kay VP Sara na nananatiling ang valid itong grounds na inihain nila. Dapat daw papanagutin itong si VP Sara saan nila ipaglustay sa confidential funds. At maghahain din sila nga ng panibagong impeachment complaint laban sa bise oras na maglapse o matapos itong 1-year bar rule sa February 6. Ayon naman kay Bicol Saro Party List Representative at Public Accounts Committee Chairperson Terry Ridon, nakahanda na ang Kamara na tanggapin at aksyonan ang mga panibagong impeachment complaint laban sa bise. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Tatanggalin si Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, bakit daw papalitan Senator Amy bilang chairperson ng komite? Yes, Chigi, kinumpirma na ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na papalitan bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations si Senator Amy Marcos. At ang dahilan ay dahil katulad daw ng Blue Ribbon Committee ay considered major committee itong foreign relations at reserved yan dapat, Chigi, para sa mga miyembro ng mayorya. At kung matatandaan naman natin, hindi miyembro ng mayorya si Senator Amy kundi minority bloc siya. So ang papalit sa kanya ay si Senator Erwin Tulfo pero papalitan din yung mawawalang komite kay Senator Amy Marcos ng Senate Committee on Constitutional Amendments. So ano ba yung komite na yan? Yan yung dumidinig ng mga issue kaugnay sa charter change at sa ngayon ang may hawak niyan si Senator Kiko Pangilinan. So naabisuhan na rin daw ni Senator Amy kaugnay sa pagpapalit ng leadership sa komite na yan at inaasahan Jiggy, na next week sa plenaryo i-manifest agad yan. Matatandaan din natin for context, Jiggy, bagamat hindi ito yung sinabing dahilan pero nung nakaraang linggo, nagpasa ng resolusyon ang napirmado ng may 15 senador na kinukundina yung pagbabatikos ng ilang opisyal ng Chinese Embassy sa ilang government officials at hindi pumirma dyan si Senator Amy Marcos. Chigi. At bago siya inalis, sa komite ay naghain din siya ng resolusyon. Ano ang nilalaman nito? Nananawagan si Senator Amy Marcos, Chigi, na magtimpi yung ilan sa ating mga government officials doon sa pakikipagsagutan sa ilang mga opisyal ng Chinese Embassy at Foreign Ministry. Kaya inihain niya yung resolusyon na yan para igiit yung sinasabi niya na disiplina at professionalism. Bagamat ang paglilinaw dyan ni Senator Amy Marcos, hindi naman niya gustong busalan yung bibig ng mga government officials na gustong manindigan para sa ating soberanya, gustong magsalita about sa West Philippine Sea. Pero yung mga statements daw kasi na mga ganyan, matatapang na statements, nakakaapekto sa ating bilateral relations sa ibang bansa. Baka mas mainam din daw na hayaan na lamang yung Department of Foreign Affairs na siyang mag-lead na lang dyan sa mga issue na yan, wag nang dagdagan ng mga pang-iinsulto at mga pahayag na kawalan ng respeto, Jiggy. At may ano ang update dun sa panawagang ideklarang persona non grata yung ilang mga opisyal ng Chinese Embassy? Ang sinasabi ng DFA, sana gawing last resort, yung pagdeklara ng persona non grata sa kahit sinong diplomatic personnel, kabilang na dyan yung ambassador ng Chinese Embassy, dapat daw maging maingat sa pagdedesisyon nito. At mismong galing din kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, sinasabi niya mukhang malabo naman na magdeklara ng persona non grata sa kahit sinong taga-Chinese Embassy sa ngayon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mean Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Susunod, mga nasawi sa lumubog na Roro vessel sa Basilan umakyat na sa 29. At LTFRB maghihigpit laban sa mga jeep na kakarag-karag. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Mas
Sitabi po sa sensitibong balitang ito, naglutangan sa dagat ang iba pang bangkay ng mga biktima ng lumubog na Roro vessel sa Basilan. Live mula sa Zamboanga City, nangungun sa balita si Mon Gualvez. Mon, ilan ang nadagdag sa bilang ng mga biktima? Jiggy, 11 bangkay ang sabay-sabay na na-recover o nakita ngayong araw kasabay ng nagpapatuloy na search and rescue operation sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Ang nakakalungkot, bloated at talagang hindi na makilala yung mga muka nitong labi na magkakasamang nagpalutang-lutang malapit sa may Balok-Balok Island kung saan lumubog din ang Roro vessel. May suot pang life vest yung ilang mga bangkay. Ayon sa PCG, karamihan daw sa kanila ay mga lumalabas na pasahero ng barko, kabilang dyan ang isang bata. Mga mangingisda raw at ilang residente ng coastal island or barangay ang unang nakakita sa mga naglutangang bangkay. Narito ang pahayag ng Philippine Coast Guard. Pag lumobo yung isang katawan ng mga na lumubog, so gagaan yung yung buoyancy niya. So lulutang siya. So kung if ever man na-trap siya doon sa loob ng barko, maghahanap talaga ng yun, kung paano siya lumutang. Well, unang-una gusto natin pasalamatan yung ating mga local fishermen. Halos sila talaga yung nakakita sa mga bodies nito at na-report din sa atin sa Coast Guard. Sumatotal, umakyat na sa 29 ang bilang ng mga nasawi mula sa lumubog na Roro vessel. Jiggy. At Mon, sa unang pahayag ng PCG ay may 10 silang hinahanap pero ito'y 11. Ito na kaya yung kulang pa dito sa listahan ng mga pasahero? Hindi pa matukoy yan, Jiggy, kaya naman isa yan sa iimbestigahan din doon ngayon ng Philippine Coast Guard. Tama ka, 10 na lang kasi talaga yung nawawalang tao kung pagbabasehan daw yung manifesto. Ito raw yung mga tripulante, isang Coast Guard Marshal at meron din nga diyang kapitan mismo ng barko. Pero nung nagpapalista ang PCG sa mga naghahanap ng mga kamag-anak, lumalabas na nasa 40 to 50 pa yung mga nawawala. Pakinggan natin ang pahayag ng PCG tungkol dito. So there is possibility na meron ngang passenger na unmanifested, ibig sabihin hindi nakasulat dun sa manifesto. There is also a possibility na baka yung mga list of survivors natin hindi talaga pasahero yon. At Mon, pagdating sa biyahe ng mga barko dyan sa area dahil suspendido ang passenger fleet ng Allison Shipping Lines, ay kumusta yung mga kababayan natin? Nako, Jiggy, stranded ang marami sa mga pasahero dito sa Zamboanga City, maging dun sa mga nasa Basilan at Sulu and vice versa. Dahil hindi nga sila kaagad makasakay ng mga barko dahil nga sa kakulangan ng bumabiyahe matapos ngang suspendihin itong Allison Shipping Lines. Mabilis din daw kasing ma-fully book ngayon yung mga biyahe dahil nga sa limitadong bilang lamang ng mga barko. May iba raw na sumusubok na ring sumakay sa tinatawag na jungkong o yung maliit na bangka na walang katig na madalas namang ginagamit pang biyahe ng mga kargamento. Pero pinagbawal ito ng Philippine Coast Guard lalo kung naniningil ng pasahe at saka nagbabiyahe ng mga pasahero dahil nga delikado rin do ito eventually. Samantala, kani-kanina lamang bago alas 5 ng hapon, bumiyahe na yung libreng sakay na hatid naman ng Philippine Coast Guard para sa mga na-stranded na pasahero papunta ng Lamitan City sa Basilan. Tanging Allison Shipping Lines lamang kasi ang mga nakakabiyaheng barko doon sa naturang ruta. Kaya naman, pahirapan pa ngayon kahit naglalabas na ang marina ng mga special permit sa ibang shipping companies para may madagdag na barko dito sa mga apektadong ruta. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Zamboanga City. Maghihigpit ang LTFRB laban sa mga jeep na kakarag-karag. Live mula sa Mandaluyong, nangungun sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, paano ang paghihigpit na gagawin ng LTFRB?
Nako, Jiggy, hindi i-renew ng Land Transportation Office yung rehistro nito mga jeepney na makikitang dilapidated o karag-karag. Well, paano mapapatunayan yan? Mas maghihigpit naman ng LTFRB doon sa pag-i-inspeksyon nitong mga sasakyan na ito. Di ba sa ngayon, required itong mga jeepney na ito, well, lahat naman talaga na sasakyan required na mag-undergo ng vehicle inspection. So sa ngayon, itong mga public utility vehicles, doon sila nagpupunta sa Motor Vehicle Inspection Center ng LTO, pero medyo limitado kasi yung capability ng inspection centers ito. So ngayon, ang pinaplano ng LTFRB, obligahin yung mga jeepney operators dalhin yung kanilang unit doon sa mga private motor vehicle inspection centers kung saan hindi lang simpleng pag-check ng itsura ng jeep o pag-check ng preno o ng buga ng tambucho yung titingnan. 57 items yung kailangan ma-check dito, both visual at saka doon sa mga automated na mga processes para nga masiguro maayos pa yung takbo nitong mga jeepney na ito. At bukod dyan, Gigi, magde-deploy din ng LTFRB ng mga mystery riders para nga makita, masiguro rin na maayos itong mga sinasakyan ng ating mga commuter. Pakinggan natin ang pahayag ng LTFRB. We put the regional directors to task. Responsibilidad nyo yung area nyo. Our mystery riders, inspectors is to make sure na yung ating mga tao sa region are on their toes, that they're doing their job. At Gerard, anong tugon dito ng mga driver at operator ng jeep? Jiggy, welcome naman itong initiative na ito para sa mga grupo ng mga drivers at operators. Pero ang hiling naman ng mga grupo na hindi pa consolidated o hindi pa bahagi ng mga kooperatiba o korporasyon, kung mapapatunayan naman daw na roadworthy yung kanilang mga jeepney, sana raw, bigyan na sila ulit nitong provisional authority o yung parang permit para makapasada sila. Sa ngayon kasi, Jiggy, kapag ikaw ay isang jeepney at ikaw ay magpaparenew ng iyong taunang rehistro sa LTO, at wala kang maipakitang provisional authority, hindi marirenew yung rehistro mo. So, hindi ka na nga makakapasada at hindi mo pwedeng ilabas altogether yung iyong jeepney. So, yun ang hiling lang ng mga grupo. Pakinggan natin ang pahayag ng grupong Manibela tungkol dito. Malaking bagay po itong inisyatiba na ito ng ating chairman ng LTFRB, Attorney Vigor Mendoza, kasi po mabibigyan kami ng pagkakataon na makabalik sa kalsada at makapaghanap buhay muli. Jiggy, ang tugon naman dyan ng LTFRB, sa mga susunod na linggo o buwan maglalabas ng bagong department order ang DOTR para magbigay linaw dito sa mga pinaplano nilang changes dito sa Public Transport Modernization Program. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Mandaluyong. Susunod, aktres na si Rian Ramos at kaibigang beauty queens ng bugbog nga ba ng driver. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Hindi raw basta pwedeng patawan ng parusa Senator De La Rosa kaugnay sa patuloy niyang pag-absent sa Senado. At kay Senate President Pro Tempore King Lacson, tanging ang Ethics Committee ang pwedeng magrekomenda ng parusa. Pero yan ay kung may inihaing reklamo laban sa senador. Ayon pa kay Lacson, bagamat absent sa Senado si Senator De La Rosa, gumagana pa rin naman ang kanyang opisina. Samantala, plano raw ni dating Senator Antonio Trillanes na magsampa ng reklamo laban kay De La Rosa. November 11 pa nung isang taon huling dumalo sa sesyon sa Senado ang senador. Hindi na siya nakita pa mula nang pumutok ang balitang pinaaresto na siya ng ICC. Nadadawit sa gulo aktres na si Rian Ramos at mga kaibigan niyang sina Michelle D. at Samantha Panlilio. Inaakusahan sila ng pagbubugbog sa dating driver ng aktres. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Gio Robles. Gio, ano raw ang punot dulo ng gulong ito? Bigli bumalik sa tanggapan ng NBI si alias Totoy, ang nagpakilalang driver ng aktres na si Rian Ramos. Yan ay para panumpaan ang kanyang salaysay laban sa dating amo at mga kaibigan niyang beauty queens na sina Michelle D. at Samantha Panlilio. Nahaharap ang tatlo sa reklamong torture at
illegal detention. Kwento ni alias Totoy, kinulong siya umano ng 3 araw sa condo unit ni Ramos sa Makati mula noong January 17. Yan ay matapos ninakaw niya raw ang mga pribadong larawan ng aktres. Sa ngayon ay dawit din sa reklamo ang 2 bodyguards at 2 pulis Makati. Kumakalap na ang NBI ng mga ebidensya kaugnay sa reklamo ni alias Totoy, gaya na nga ng mga CCTV footage sa lugar kung saan mismo nangyari ang sinasabing illegal detention at torture. Pakinggan po natin ang pahayag ni NBI spokesperson Palmer Malyari. Today, our agents went out to validate the statements, coordinated with the condominium officers in order to secure CCTV. We will also be going to the telcos to secure any evidence of the communication, etc. And magkakaroon din ng coordination with the local police. So basically is validation and fact-finding muna. At Gio, may payag na ba ang grupo ni Rian Ramos sa isyong ito? Jiggy, pinabulaanan ng kampo ni Ramos, D at Panilio ang salaysay ng paratang laban sa kanila. Questionable at gawa-gawa lang umano ang salaysay ng dating driver. Ito, pakinggan naman po natin ang pahayag ng kanilang abogado. Wala siyang medical certificate na mapapakita na meron siyang mga injuries. Kasi yung allegations niya is sinipa, sinuntok sa katawan. Pero nung tinaas niya yung t-shirt niya doon sa interview kagabi na napanood namin, malinis yung katawan niya. Parang incredible to be able to jump at the 39th floor, tapos bababa ka ng 25, tapos wala ka kahit anong injury. So, para sa akin, hindi siya credible na statement para would substantiate any case against our client. Jiggy, dagdag pa ng kampo ni D, wala raw sa Metro Manila ang beauty queen noong January 17 o ang araw kung kailan nagsimula ang torture at illegal detention. May matibay daw na katibayan sina D na nasa Iloilo ang beauty queen para dumalo nga sa Miss Iloilo pageant. January 18 na raw bumalik sa Metro Manila ang beauty queen. Jiggy. At Gio, ano nakikitang motibo ng grupo ni Rian Ramos dito sa ginawang pagrereklamo ng kanyang dating driver? Sa ngayon, ang nakikita nilang motibo ay paghiganti dahil nga kinasuhan ng qualified theft itong driver. Pero sa ngayon, balak namang magsampa din ng kaso ng kampo ni Ramos laban kay alias Totoy. Libel ang posibleng isampa nila. Magsusumite din daw sila ng kontra salaysay sa NBI sa oras na makuha na nila o matanggap na nila ang kopya ng subpoena. Pakinggan naman po natin ulit itong pahayag ng abogado ni Ramos. Actually, mahal na mahal Rian yung driver na yun. So parang, they're very disappointed but also surprised. But syempre, hindi natin maiiwasan na meron ding daramdaman silang paggalit or ano man. Kasi nga, this will be very damaging also to the reputation. Jiggy, sinubukan natin muling hingan ng pahayag si alias Totoy pero pagsamantalang tumanggi muna silang humarap sa atin kanina sa tanggapan ng NBI. Jiggy, balik sa iyo. Yan po ulit ni G. Robles live mula sa TV5 Media Center. Kami inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.